Good morning guys! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, mag-prepare po ako ng lulutuin ko na kasaba chips. Dadalhin ko sa Quezon, Bukidnon. At meron po akong order na nung Friday pa yung order ko. Kaso naubusan ako ng gasol kaya hindi ako nakapagluto. Tapos yung nag-order sa akin ng mulberry tea, mamayang hapon ko na ipadala dahil nandito lang sa bayan namin yung padalahan. Meron na pong Shopee dito. Shopee ko lang ipapadala po yung order na mulberry tea na 2 pack na 24 pieces, 95 pesos lang po siya mga maninay. Wala na namang init ngayong araw. At hindi na naman matuyo yung aking. Actually, kahapon pinaarawan ko na yung bagong harvest ko ng dahon ng mulberry. Kaso ngayon, ipapak ko na sana ngayong araw yun. Kaso lang, walang init. Mag-ano pa ako ng mga Tupperware. Maghugas pa ako ng mga Tupperware na kailangan kong gamitin. Hala, nahurot na lagi ning kuan dani. Ay, andito pa pala yung aking lutuin ko na to. Yung fabric. Lutuin ko muna tong fabric ko kasi baka masira to ba. Matagal na to. Last year ko pa to in order. Baka masira to. Ito po yung binili kong fabric conditioner na DIY. Buti na lang na halungkat ko. Naalala ko. Ang problema lang, yung buti ko naubos na. Pinaglaruan ng mga bata, naubos na. Takip na lang yung natira, kaya hindi ko itatapon yung takip dahil magagamit din yan. So sa ngayon guys, magagamit ko na tong dryer. Bigay po ito ni Sir Musimo Pantuhan na subscribers namin na nagbigay sa amin ng Madricure na sabon at perfume na binigay sa amin. So magamit ko na po ito mga maninay sa dahon, pa-dry ng dahon ng mulberry para gawing mulberry tea. Tapos meron po akong in-order sa TikTok. Ito, nakita ko to sa TikTok. Para po to sa pastillas. Ano ba yun? Tortillas. Hulmahan. Yung pang wrapper ng mga ng shawarma. Ito po, nabili ko po to sa TikTok. Na-order ko to sa TikTok. Pero, hindi ko pa siya magamit kasi sobrang flat po siya. Ayan sobrang dikit po siya. So, magpapagawa ako. Ito lang ay gagamitin kong sample. Magpapagawa po ako ng ganito. Pero mahaba siya. Yung ganyan kahaba Kasi parang size ng dahon. Kasi ito half lang ng dahon yung ka-size nito Tapos i-adjust ko yung dito niya. Kailangan meron siyang maliit na distansya na hindi talaga siya magdikit dito sa kabila. Para pag nag-molding, mabilis na po yung molding. Hindi na yung baso ang gagamitin ko pag molding ng kasaba. Ito na. So, pupunta pa pala ako dun sa paggawaan ng mga door, mga pintuan. Doon ako magpapagawa ng ganito. Kasi wala po kaming kahoy. Mabuti na yung doon kasi maano talaga yung flat ba ng kahoy. Ito. Maliit lang to kasi okay na sana to. Pwede lang to adjustan dito. Kasi ano lang naman tong gamit bisagra.
Kaso lang, ang problema lang is sobrang dikit naman niya. Ay, sobrang liit naman niya. Kalahati lang ng dahon yung masakop. So, meron na po akong nabili na sour cream na flavor. Sour cream na flavor na pang mix powder. Hindi ko pa to nasubukan mga maninay. Mamaya, subukan ko to. Kasi marami yung nag-aano sa akin na gusto nila ng sour cream na flavor. So, try ko mamaya kung masarap ba to. Mga 5 piraso yata yung aking binili. Nag-stock kasi ako ng mga powder. Ayan, oh. So, kailangan maubos ko to bago mag December. Ito yung ginamit ko na barbecue powder. So, binili ko lang po to sa TikTok. In-order ko to sa TikTok. Nag-order ako ng 10 piraso nitong barbecue. Kasi mas marami yung may gusto sa barbecue flavor. And yung sour cream is 5. So, ito na po yung aking mga stock na crackers ng balanghoy. Ito ay chili flavor. So, malalaman ko yung chili flavor kasi yung sili talaga, hinalo ko talaga sa pagmolding. Tapos ito, ang flavor. Sa ngayon guys, pinipix ko pa yung sa TikTok seller ko. Na-add ko na po yung product ko doon. Pero parang may problema pa yata yung hindi ko pa makita sa ano ba, sa pag-search siya, hindi pa nakikita. Kaya pinipex ko at nagsi-search pa ako kung ano pa yung dapat gawin para ano talaga siya sa TikTok affiliate ko. Makuha ko yung link ba. Marami. Yung ilabas ko is itong spicy flavor. Kailangan ko ng spicy flavor dahil marami po yung may gusto ng spicy chili barbecue flavor. Po ng crackers ng kasaba. Marami po yan. Hanggang ilalim po yan. Lahat po yan ay kasaba. Ayan. So, ang una kong lulutuin ay yung pinakauna kong gawa.
basag na guys. So ngayon hindi ko pa tinatapon to kasi nagagamit pa rin naman. Okay. Kailangan ko kung maghugas ng mga Tupperware, hindi ko pa napatuyo. Mga undi ay ta ninyo mga maninay. Mahaw di ay ta. Ang akong sudan is munggos. Gulay nga munggos nga naay gisagol nga garbanzos, malunggay, kamuti tops, munggo, and dilis. Ayan o, dilis na tuyo. Luto po yan ni Auntie Bilin.
Si Auntie Bilin po yung nagbigay nito kanina habang naghugas ako ng plato. Tapos ito, suka at toyo, kunting toyo na may sili. Alam nyo ba guys, na yung isang salmon na rice ko, 3 bisis ko kakainin bago maubos. Three times ko na kainan yung isang salmon na bigas. Ikukwento ko sa inyo yung tungkol sa pag iwan ko ng kasaba chips doon sa kinakainan namin ni Maya Mia. Nagtanong po ako sa kanya nung una kung pwede ba ako mag-iwan ng kasaba chips doon sa tindahan niya. Yung mga paninda niya is yung mga chicharong bulaklak. So, sabi niya, subukan daw. Kaya nag-iwan ako ng 10 piraso na tag 20 pesos. Bali, 25 po yung binta niya. Tapos, mga ilang araw, siguro week, napansin ko, wala na siyang tinda. Kasi sa tuwing mapunta ako sa bayan, tinitingnan ko. Chinicheck ko ba? Kumbaga, pag napadaan ako, tinitingnan ko kung mayroon pa ba siyang display. So, nung una, mayroon pa akong nakita. Tapos, nung sumunod, wala na ako nakita. Kaya, pinuntahan ko na siya. Dinaanan ko na. Kasi kukunin ko na yung bayad. So, ang sabi niya sa akin, hindi pa daw naubos. Nasa bahay daw nila naiwan. So, ngayon, sabi ko sa kanya, sige, okay. So, ganun ako. Pagkalipas ng mga ilang araw na naman, wala pa ring display. Inaanan ko na naman siya. Sabi ko, kukunin ko na yung kasaba chips. Sabi niya, Day, 2 piraso lang yung nabinta daw. Tapos, nandun daw sa bahay yung iba. Hindi niya nadala, nakalimutan daw. Sabi ko sa kanya, sige, dalhin mo dito bukas. Kunin ko na lang. So, pagdating kinabukasan, pinuntahan ko na naman mga maninay kasi wala na pong display. Wala talagang display. Hindi na talaga siya nakapag-display. So, ang sabi niya, naiwan na naman daw niya. So, sabi ko sa kanya, sige, dalhin mo, daanan ko. Sabi kong ganon. So, nung mga ilang araw, pinalipas ko yung ilang araw bago ko pinuntahan ulit. Dahil wala talagang display, kukunin ko na. Sabi ko, kunin ko na. Ano day, 2 lang din daw yung 2 or 4. Nakalimutan ko basta 2 or 4. Nandyan lang yung halin. Tapos, sabi niya, nakalimutan na din daw niya. So, hindi lang 1, 2 beses, 3 beses ako pabalik-balik mga maninay. Wala talaga. Hanggang ngayon, hindi ko talaga nakuha yun, yung kasaba chips. Okay lang naman sa akin kung hindi na ibinta yung kasaba chips, kung walay halin, basta't nandyan lang, hindi tinapon. Kasi iba na usapan pag tinapon mo na yung pag nasira, tas tinapon mo. Ibang usapan na yun. Kasi, hindi ko sinabing kinain nila. Or, 'di ba? Iba yung maisip mo kasi mas maganda talaga yung makikita mo kahit sira na yung product mo, basta andyan lang nakikita mo. Para hindi mag-ano yung isip. So ngayon, kahit nakikita niya ako napadaan diyan sa nila, hindi mo lang niya ako tinatawag na andito pula na yung mo kasaba chips, ibalik ko na kasi walang binta. Tapos, ako na lang yung nahiya mga maninay. Hindi ko na siningil, hindi ko na kinuha. Dahil ako na yung nahiya. Dahil pabalik-balik na ako, wala akong nakukuha. Kaya ayaw ko talaga na nag-iiwan ng product
ng cassava chips sa mga tindahan-tindahan. Kasi yung iba, imposible naman no na hindi maano. Kung hindi nabinta, hindi ko naman sinabi na ano, basta, pero kung hindi nabinta, dapat ibalik na yung product. Masira man yan o hindi, ibalik niya. Para alam ko talaga na hindi talaga nabinta yung product. Or alam ko talaga na nasira yung product. Kasi pag iniiwan-iwan lang yung mga, pag pag iniwan ko sa tindahan yung cassava chips, mas prioritize nila na ibinta yung mga pinamili nila eh. Yung cassava chips ko, wala silang pinuhunan eh. Kung baga sa isip ng iniwanan kong tindahan is, wala naman akong puhunan nito. So, may binta o wala, okay lang sa kanila kasi wala naman silang puhunan. So, nalugi ako doon mga maninay. Yung pinaghirapan ko na sana, makabili na ako ng 3 kilong bigas nung 200 na yon, wala. Tiway lahat. Kaya, sana ipagpasa Diyos ko na lang guys. Alam ng Diyos kung ano yung katotohanan. Kaya, pag nagluto ako ng cassava chips, cash talaga yan. Pag nag-deliver ako doon sa mga suki ko, cash talaga yan. Maliban na lang sa bagong ano ko, kumbaga mangambas pa ko, magdala ako ng sample, tapos pasample sa kanila. Hindi na talaga ako nag-iiwan ng cassava chips mga maninay. Dahil sa ganong mga pangyayari. Naniog to na ka dong? Wala na yung natubig eh. Wala, ila. Panyud to na ila ni mama, ako pamahaw pa. Maniog to na. So ngayon guys, tapos na po ako maghugas ng mga Tupperware na gagamitin ko para sa pagluto ng cassava chips. At andito na rin yung aking lulutuin na mga crackers ng cassava. Andito na rin yung aking barbecue mix powder. At meron din po ako ditong sour cream. At ready na rin yung aking gloves. Kaya, abangan niyo mamaya mga maninay. Kulang na nang lumipad yung aking kawali sa sobrang init. So ngayon guys, meron na po akong napak dito na chili barbecue flavor, and meron po akong sour cream dito na flavor. Ano lang to, sample. Patikim ko muna, tapos maghingi ako ng mga feedback sa mga ipapatikim ko nito, kung okay ba yung lasa, kailangan bang dagdagan ng powder, or tama na, or masarap ba or hindi, para kung okay yung flavor na to sa mga tao, so ano na tayo ng sour cream na flavor. Or either pag hindi nila gusto yung maghanap po ako ng ibang brand ng sour cream na powder.
So, meron daw sa Hingoog, may nakausap ako na yung magtitinda ng balot na kinainan namin ni Maya Mia. Meron daw siyang suki doon sa Hingoog na nagbibenta kung saan siya kumukuha, bumibili ng sour cream na flavor. Masarap daw doon yung sour cream flavor na binibili niya. Hindi katulad nung una niyang binili. Kaya, kung okay yung sour cream natin na flavor, ay magawa pa ako ng sour cream flavor. So, sa ngayon, ang mga tao dito ay nanood ng TV na horror movie sa Netflix. Tapos, tingnan natin kung ano yung mga reaction nila. May lagdi na po silundan ng lalaki. Halabutan, galing mo siya mo. Buntis? Ayaw lang, di na po bilhin. Anak. Yung pizza nga rin ba? Agay, katubingin ko sila ng lalaki. Yak. So, eto guys, nag-prepare na po ako ng mga dadalhin ko papuntang Quezon, Bukidnon. Kanina ba to? So, ito na yung sour cream ko na sample lang to. Paano ko pa lang to kung okay na ba yung dami ng powder, sour cream powder, or dapat pa bang dagdagan or sobra, bawasan ba, or masarap ba na sour cream powder. First time ko tong mag ng sample, pa-taste ko muna sa mga bumili sa akin ng kasaba chips. So ngayon ay sinisilyo ko na po yung pouch para safety po yung aking product at wala pong magloko ba, nalagyan ng kung ano-ano. Mas mabuti na yung nakaselyo para safety. So, ngayon ko lang din nilagyan ng mga sticker. Ito ay, naku, ano kaya to? Barbecue lang yata to. Magkamukha lang kasi ang mga maninay, chili barbecue at barbecue, kaya kailangan ko talagang ingatan yung paglagay ng sticker na hindi magkamali at baka yung mga bata ba makakain, maanghangan. Grabe yung anghang pa naman. Ito. So, tapos na po akong magpacking. Ito na yung order sa Balingwan na 25 pieces. At ito naman yung dadalhin ko sa Quezon, Bukidnon. Meron po siyang sour cream flavor, original flavor, coated, chili barbecue, and barbecue flavor. So, ngayon guys, ay dahil tanghali na, ako ay mag-prepare na para
makabiyahe. So hanggang dito na lang aking video guys. Maraming salamat sa mga nag-order na aking kasaba chips, and sa mga hindi pa naka-order guys, order na mo sa ako ang kasaba chips. PM nyo lang ako sa aking comment lang kayo down sa aking video. God bless us all guys. Bye bye.